Alam niyo ba guys, feeling ko ngayon, parang hindi ko na lang maintindihan yung buhay ko ngayon about sa relationship namin ni Jeff. Alam mo yung parang lahat parang pinipilit mo na lang maging masaya, pinipilit mo na lang na gawin lahat kung sakaling nandyan siya, andyan pa siya, ganyan pa, kaya pa, kinakaya pa, kakayanin pa. Kasi para sa akin kasi, alam mo yung kanta ni Morissette na gusto ko nang bumitaw tapos ngunit ayaw pa ng puso. Ganun yung nararamdaman ko. So, parang alam mo yung feeling na gusto mo nang bitawan yung relasyon niyo kasi yung anak niyo lang yung iniisip mo. Ayaw mong masaktan yung anak mo na lumaki ng walang magulang, walang ama, walang ina, kasi ako second life ko na to mag-asawa. Alam ko yung pakiramdam ng anak na walang kinikilalang ama. Ito, meaning ko sa inyo si Isyang. Alam ni Isyang na hindi niya ama si Jeff. Ngayon, nagtatanong naman sa akin ng anak ko, panganay, nasan yung papa niya, gusto niya makita yung papa niya, nasan na ba yun, anong ginagawa ng papa niya, bakit hindi daw naging kami, bakit hindi ko daw yung asawa, hindi ko daw yung kasama, may babae daw ba yun, gano'n, tanong ng tanong ng anak ko. Kaya alam ko yung parang pakiramdam ng bata pa lang, marami nang tinatanong sa isipan. Naaapektuhan yung mga anak ko. Tapos, ito pangalawang nag-asawa ko. Baka sa pangalawa din, magtanong din yung anak ko. Sabihin, Mama, paibay ba ka ng tatay? Paibay ba kami ng tatay? Ganyan, diba? Parang masakit sa akin. Kaya, ayokong maranasan yung ganito. Kaya, iniisip ko na kinakaya ko yung sakit ng nararamdaman ko sa asawa. Sakit, bigat, pagod na rin ako eh. Meaning ko, naghabol ako, hinabol ko siya. Para lang din naman maging maayos kami, pero alam mo yung pakiramdam na nagpapakaututo ka na lang sa kanya, nagpakasunod-sunuran ka na lang sa kanya, pag inutusan ka, pagka gusto niya, susundin mo na lang kasi iniisip mo, para naman to sa inyo, para naman to sa relasyon niyo, ganun. Pero para kasi sa akin, ginagawa ko na lang to para mabuo kami, mabuo na ewan ko nang gusto mo bang mabuo kayo na magulo buhay o gusto mong tapusin na lang kasi nasasaktan ka na, sobra na yung pananakit sa'yo, ganun. Pero minsan kasi nagsasabi naman kami ng problema namin, nag-uusap kami about sa ng mga ganyang salita. Pero dati talaga, ilang beses na akong pinapalayas na siya. Ilang beses niya na akong tinatratong palayasin siya. Pero dito sa pamamahay namin, hindi kami ganun, hindi namin pinapalayas. May sino man taong pupunta rito. Pinapakain pa namin, pinapatulog. Ganyan kami responsable, respeto. Pero siya, tinira niya ako sa bahay nila. Pumayag ako na magsama kami. Pero ganun yung trato niya sa akin. Umuwi ka na, lumayas ka na, doon ka na sa nanay mo. Siyempre sa akin, bitbit ko yung anak ko, panganay ko, mga gamit ko. As ito na naman, babalik pa rin ako. Sinabihan niya na ako na walang babalik. Wala akong babalikan mo. Hindi ko inisip yun, wala akong babalikan mo. Inisip ko, wala lang yun.
Lilipas din yan. Kami na lang inisip. Pero yung puso ko, lilipas din yan pag patay na. Pagod na rin ako. Kaya ang ginagawa ko na lang, sakyan ko na lang, sakyan ng mga masasakit na salita niya. Tapos, syempre di naman labang buhay na. Pag napagod tayo, diba? Minsan, sumusuko na tayo. Susuko at susuko din ako. Pag hindi na kaya. Parang alam mo, nakakapit ka pa rin. Ganun yung feelings, nararamdaman ko. Sinusubukan pa rin maging makaya. Hanggat kaya ko pang makisama. Hanggat kaya ko pa ugali ni Jeff. Hanggat hindi pa ako napupukulan sa ulo. Hindi ko muna siya titigilan. Kasi lalaki, marami naman dyan. Baka may lalaki naman na deserve ako. Alagaan, protektahan, respetuhin. Hindi lang naman si Jeff ang lalaki sa mundo. Ang iniisip ko lang, yung anak namin ang masasaktan. Kasi siyempre naranasan ko na sa mga anak ko. Sasaktan siya. Bakit hindi ko kasama yung tatay niya? Bakit iba yung tatay na kasama ko? Tapos iba pa yung kapatid niya, ibang tatay. Paano pa kaya pag pangalawa, diba? Isipin nyo nga yun. Tapos pa iba na naman yung tatay. Ganun. Hindi naman siguro masamang magsalita, pero masakit eh. Ito yung nararamdaman ko sa buhay ko. Masakit siya magsalita. Wala akong kwenta, wala akong silbi. Tamad ako, wala akong trabaho, siya meron. Mukha akong pera. Gago ako, tanga ako. Mga ganun salita sa akin. Pero yung tiniis ko yun. Tinis ko lahat ng sakit ng mga salita niya sa akin. Tapos kahit balik ta rin niya ako. Alam niyo naman ang nakikinig sa atin, ang Diyos. Panginoon. Ang Diyos lang talaga yung mapapakinggan tayo. Papakinggan natin problema, mga pagkakamali, at alam niya kung sino mali sa amin, sino yung lamang, mga ganun. Kaya, kahit balik ta rin niya ako, kakampi ko ang Diyos. Naniniwala ako na darating at darating yung tamang panahon sa akin. Ito nga, sabi ko nga sa simbahan ng Quiapo, Lord, bigyan niyo po ako ng sign kung niloloko po ba ako o hindi. Kasi, nararamdaman ko po kasi na niloloko ko. 2 weeks pagtapos ng birthday ng anak ko, binigyan ako ng sign. Ng babae nga siya. Pero yung babae, hindi siya pinatulan, pinabarangay siya. Tinis ko yun. Pero ang ginawa ko, nung hiniwalayan niya ako ng mga panahon na yun, oras na yun, umiiyak ako, nagmamakaawa ako. Wag mo kong iwan, wag mo kaming iwan ng anak mo. Kasi, kailangan ka ng anak ko. Pilit niya, ayoko na sa'yo. Huling yakap mo na yan sa akin. Tigilan mo na ako. Ayoko na sa'yo. Alam mo yung tipong, ikaw na nga yung nagloko, ko pa yung gagawa ng hiwalayan. Sige nga, pinatulan ka ba? Naging kayo ba? Binabarangay ka, diba? Tapos ito yung asawa mo na nagmamakaawa sa'yo. Nandyan pa rin. Tingnan mo, barkada yan. Nagkasakit ka. Nasaan yung barkada mo? Wala. Asan yung asawa mo? Nasa tabi mo.
Yung alam mo yung feeling na gustong gusto mo sabihin lahat yung mga nararamdaman mo na hindi mo masabi sa akin. Ano na? Siguro magkakaiba naman tayo sitwasyon, pero ito yung true to life ko, guys. True to life for me, sa akin. Sobrang hirap, sakit. So, alam niyo ba, sinabihan niya pa ako na, kaya galit sa'yo nanay mo, pati tatay mo, kasi ganyang ugali mo.